Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curiar, author promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pagtulungan sa pamumuhay ayon sa karapatan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa pagutipan ng mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa mga gawa, kabanata 2, talatang 44 hanggang 45. Ito po ang mensahe. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Pinagbilin nito at ang pinagbilan ay pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Patuloy po natin sa mga gawa pa rin, kabanata 4, talatang 4 hanggang 3. Ito po ang mensahe. Wala nang darahop sa kanila sapagkat ipinagbili nila ang kanilang mga lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Pinamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Patuloy po natin sa mga taga-Pilipos, kabanata 4, talatang 5. Ito po ang mensahe. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong agandahang loob, malapit na dumating ang Panginoon. Tuloy po natin sa 2 Corinto, kabanata 9, talatang 8 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Kaya ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, hindi pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya ng sinabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga duka, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Ating po pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo, gayon din po sa ating banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa tema na magtulungan sa pamumuhay ayon sa karapatan. Nais pong ibabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo sa kanyang iniyag sa atin uling aral mula po dito sa mabuting balita o bagong tipan. Nais pong ipabatid niya sa atin na tayo ay tayong lahat, magtulungan tayo, lalong-lalo na yung pamalaan. Akibat natin na magtulungan tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. O pamumuhay na ito para sa ating pangangailangan sa bawat isa. So paano tayo magtutulungan sa pangangailangan ayon sa karapatan? Paano? Paano tayo mamumuhay ayon sa karapatan? Yan. Sa panahon ngayon ay kung i-interpret natin itong naging pamumuhay ng mga apostol noon, ayon sa karapatan na pangangailangan nila, ay ginawa nilang isa yung kanilang mga pamumuhay. Sila ay nag-ambag ng iba't ibang mga bagay para, mga lupa, bahay, sila para makatulong doon sa makapumuhay ayon sa karapatan yung bawat isa. Maaaring hindi lamang, pati sa kinakakabuhay nila, hindi naman sila po pwedeng mamumuhay lang ayon doon. So ngayon, kung i-interpret natin yan, ngayon lang tayo magsisimula, kakaibat ang pamalaan at magtutulungan tayo hindi lamang sa mga Kristiyano, kundi ang pagtutulungan natin ay palalaking natin bilang gabay sa pamalaan ng Panginoon Diyos mula dito sa gabay na ito ay mamumuhay tayo sa karapatan. May existing na karapatan na tayo ngayon. Kaya kung ngayon mo nasisimulan yun, baka ngayon mo babalangkasin yung karapatan na yun, ganoon din ang mabubuo natin. Yung existing na karapatan ngayon. Yung existing na karapatan ngayon ay ganun din ang mabubuo natin kung nais natin na makapumuhay tayo ng ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So kung ayon sa pangangailangan ng bawat isa pamumuhay, yung ating pamalaan ay isasabihin na maayos. Ang mundong ito ayon dun sa karapatan. Ibig sabihin ay paano sa karapatan, kagaya ng halimbawa bahay, trabaho, lupa, pangunahin yung paano natin i-cultivate itong mundong ito ayon sa karapatan. So dapat fairly makikilabang tayo lahat ng patas dito sa pagsabyo ng mundong ito. So ngayon ang status natin
hindi naman tayo may kanya-kanya lamang na negosyo. Kundi mayroong malaki, mayroong maliit. But mayroong hindi nakapamumuhay ayon sa karapatan at mayroong malaking negosyo na halos sila ang nakikinabang ng ito. Ibig sabihin, may individual na may nakikinabang at mayroong individual na hindi naman, hindi na ayon sa karapatan ang kinabubuhay. So dapat yung pamahalaan ipapatupad ng lubos ito. Sa ngayon sa ating status, hindi napapatupad ng lubos yung karapatan kasi below tayo sa standard. So ngayon, yung bawat mga may malalaking negosyo o ang bawat mga negosyo o trabaho ay dapat maaayon sa karapatan para makapamuhay ka ayon sa karapatan. Kaakibat yung programang serbisyo ng mga pamahalaan, kagaya ng pabahay, kagaya ng edukasyon, etc., from the basic. Yan, kagaya doon sa ating topic doon sa ating karapatang pantao na yung pagpapatupad ng pamahalaan ng basic rights, food, shelter, yan, at mga tulong. So ngayon, yung mga bagay na yan ay dapat yan ay maibigay ayon sa karapatan ng bawat isa. Pero meron niyang tao na kapusang kita, kaya mayroong akap, parang ganun. So kaya dapat ay yung pamahalaan magtulungan ang buong Pilipinas, lalong-lalo na yung masaganang pamumuhay. Yung mayaman, yung nakikinabang na malaki ngayon, with the government para maipatupad ang standard na salary. So kayo makapumuhay ng ayon sa karapatan yung bawat isa from the standard salary and other government services, kagaya ng pabahay. So everyone will live. Yung sweldo mo pa lamang, kahit i-privatize mo pa lahat, makapagpapatayo ka ng bahay. Maka-amortize mo yun. Makakabili ka ng pagkain. But now, marami walang bahay. Hindi kaya magpatayo ng bahay, walang pera. Kulang ang kita. Pagbili na pa ng pagkain, namang problema na. Marami doon sa pantawid. Di ba? So, iyan ang mga problema ngayon na dapat na yung gobyerno kaagapay natin dyan at nagtutulungan tayo. Hindi yung bawat mga isa. Kung ikaw yung pinapalad ay ikaw na lamang yung makikinabang ng lahat. So, dapat ay makinabang ka sa pamamagitan ng pagbibigay ng patas tayo with the standard at kikitain mo. So, dapat nare-regulate ang pamahalaan yun at makipagtulungan ang lahat ng nasa business sector as status natin ngayon with the government para may patupad yung standard bilang karapatan o whatsoever na bubuin natin para diyan sa maabot natin yung standard ng pamumuhay o ayon sa karapatan. Kasi kung i-interpret natin yung pamumuhay noon, nasa human rights, di ba? And it should be standard. Di ba yung standard, di ba? Ganon. At kaayuda pa, hindi lamang yun. Merong pang ayuda ang gobyerno for yung ibang services nila. Di ba ang gobyerno may pabahay, may edukasyon, health, etc., etc., etc. So, ganon tayo dapat makapamumuhay. At nagagawa naman partially ng ating pamahalaan at dapat ng puli ay dito sa ating kakabuhay na yung ating standard salary. So, kasi kung para hindi ka magutom, makapumuhay ka ng maayos at ikaw ay makabili ng bahay, you need to have a standard salary. Kinakala, meron kang pera sa bulsa na ganung halaga. Ganung halaga na ikakabuhay mo. You live good with that. So, ganun dapat yun. So ngayon ay paano natin ma-achieve yun? Pamagitan ng gabay ng Panginoon sa Kristo, yung ating pamahalaan, ay padama niya yung kagandahan loob at natin mga lahat, tayong lahat ng mga Pilipino, mula sa mga Kristiyano, at tutulungan tayo para dyan maipatupad yung karapatang pangtaon niyan na mula doon para tayo makapumuhay ayon sa pangangailangan natin. Kasi hindi natin nakukuha ang pangangailangan natin kung mababa yung ating sinasahod. Wala tayong kinikita. Sa tayo, kagaya ng hakak. Sa tayo, kagaya ng adjustment ng gobyerno para makabili tayo ng bigas na mura. So ngayon ay the government is not, hindi niya magawa ng lubos yung pagpapatupad ng karapatang pantao just because aayaw ng iba nating mga kababayan yan. Lalo na yung mga masaganan ng pagpapatupad. Diba? Hindi na maipagtupad ng lubos yan. Ay mapagtulungan tayo. Padamaan nyo yung pagmamahal nyo, kabutihan nyo sa kapatao para dyan. At ma-regulate ang pamahalaan ng lubos yan. Tayong lahat ay magtulungan para dyan. Para magawa yan. Iba kasi kahit mahirap na ay hindi rin naman sumusuporta doon sa mamuhay tayo dyan. Lalo na tayo mga Kristiyano, dapat ay tutuusin, ay masuportahan natin ang pamahalaan magabayan, mamuhay tayo dyan. Para walang naghihirap. Hindi naman gusto ng Panginoon Diyos.
lahat naman gusto niya tayo meron buhay. But definitely, hindi naman Kristiyano, walang pananampalataya iba at sila yung nakinabang nila. Di ba? Yun ang mabigat ngayon na inequality. Kung meron mga ganun. Di ba? At ang nabigat sa inequality in implementation with the government, kaya nilitupad yan kasi ayaw makipagtulungan ng mga masagana na para doon. Di ba? Kaya dapat sana makipagtulungan tayong lahat. Tayong magabayan at pataman natin kabutihan sa ating kapwa-tao from that. At ito'y napakalaking tulong, ito hindi basta tulong lamang na ikitutulong ng feeding program, abutan mo yung mga talagang gutom na gutom, kundi ito'y napakalaking tulong na sustainable life ito. Hindi mo abutan lang minsan-minsan o pag may nakita kang gano'n, kundi it is a sustainable life, tulong natin na malaki para sa lahat, para mamuhay tayo. Diba? Yun ang pinakamalaking tulong na magagawa natin para sa lahat. Mamuhay at yung gobyerno natin ay magawa yun. So, ito yung mangyayari lamang kung makitulungan ng lahat. Mahirap, mayaman, and the government. So, yun. Sana magabayan kayo lahat, maliwanagan kayo para may patupad ng mga bagay. Pagdimahan nyo lahat ng bagay. At kayo mga mayayaman, lalo kayong pasasaganahin ng ating banal na Panginoon Diyos kung ang karapatan ay matutulungan nyo na may patupad. Sapagkat lalo kayo bibigyan ng kasaganahan dyan kung ang bawat isa ay matulungan nyo ng mga pamuhay ayaw. Basically, ang malaga iyon ay magawa ng ating pamalaan sa inyo rin tulong mga existing. So yun, at mahirap pong ang ibang interpretasyon ng mga gabay na ito ay kukunin sa ibang politikang paniniwala ay yan ay mas lalong hindi maganda sa ating lipunan. Doon sa mga mayaman na hindi magandang doon para doon sa mga bagay. Mayroong iba kasing interpretation doon dito sa ating binabahagi ito na ito through a different politics para may makamuhay nito. So, definitely kung ang pamalaan, ang mayaman na yon ay ayaw doon. So, kinukuha nila sa dahas para umiral ito para sa lahat. Kasi dinadahas din nila yung mga tao para sila malaki dito with the use of the government. Kaya yun ang mahirap doon. So sana ay magabayan maliwanagan lahat, pamalaan, mayaman, may pundar ng marami. Magkaroon tayo ng isang mahusay na implementation bilang gabay ng ating banal na Panginoon. Napit na mating ang Panginoon Diyos, pagkapanan niyo ang ganda. So yung muli muli ay naway nagabayan naman kayo ng Bibleized promotion sa pagbabahagi ng mabuting balita. Maraming pag-asa sa inyong kaligtasan ng Espiritu. Mula dito sa partikular na gabay na ito, na ganito kayo makatulong ng malaking pagtulong para tayo makukumuhay ng magkaroon tayo ng magandang kagandahan ng loob at pananampalataya sa Panginoon para sa ating kapwa-tao. At sana patuloy tayong magabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang kalimutan sa ating pananampalataya. Ating pagbabagi ito. Sana patuloy tayo every Sunday at hindi lamang every Sunday sa pagbabagi ito. Kundi sa pang-araw-araw natin pamuhay ang presensya ng Banal na Santa Maria Panginoon sa atin. Nagpapakita siya ng iba't ibang mga gabay na ganyan. At sa panahon ito, bagamat hindi lamang yun yung spiritual na marami blessings. So, yung lalo na yung pagbabagi ito, maraming instrumento na naglilingkod para gabayan ng lahat. Mula sa aral nito, lalo na yung simbahan na laging manatiling matatag para mapalagaan ng gabay ng ating mga for spiritual salvation at good life. At doon sa interfaith unity, patuloy tayong magkaisa. Patuloy tayong magkaisa sa interfaith unity, unawain natin yung ating mga iba't ibang mga relihiyon, maging hindi nananampalataya, makisa. Unawain natin ang ating mga pananampalataya para hindi tayo magkaroon ng sigalutan, hindi pagkakaunawan. Sigalutan, digmaan, karahasan. Bagkus, magpawayan tayo ng pagkakaisa, kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan. Bawat pamilya, komunidad, bansa, bunga. At CBCP and Vatican Church, patuloy yung maliwanagan, patuloy yung pagbukulorin ng sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. Sa ating munting nakayanan
ay patuloy tayong umaasa ng paggabay na Panginoon, Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, ng kanyang pagpapala sa atin, kanyang kapangyarihan, sa ating pagpapalaganap ng mabuting balita at mabuklod natin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos kung nila Panginoon sa Kristo at magamay tayo ng kanyang kapangyarihan sa paggabay sa pamahalaan ng buhay. Maliwanagan. At yung mga pamahalaan, maliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, ng mabuting balita. Tugunin niyo yung karapatang bata, mamahala kayong mabuti, matuwid, pero kinapantas ng justisya. Sa gayon, makikinabang yung mamamayan. At sila makapamumuhay ng maunlad, mapayapa, protektado. At hindi sila makapananampalataya sila ng lubos sa Panginoon Diyos. Wala Panginoon sa Kristo ng mapayapa at protektado ng pamahalaan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. At